Hello, what's up? And welcome to Potato Soup. So today, we're going to do the third episode, which is with Kaiser Place. Yan. So Kaiser, introduce mo naman yung sarili mo para kilala ka naman ng mga viewers natin for today's video. Chismis sa aking Facebook, guys. Share ko lang naman. Sikwan and Anong the chismis ba yan? May laptop pre. Nagpo-podcast na kami dito eh. Joke lang. So ayun nga guys, welcome sa sa third podcast ni Pat. My name is Kaiser Place, ang inyong Hayop God streamer sa balat ng Twitch. Na dati I used to stream on the blue side. Pero I transitioned here on Twitch since 2022 ng full time. Ang taray naman. Walang sound jet. Walang sound si Kaiser? Eto, what if meron na ba? Wala pa din. Baka sa Encon Late lang pala, sorry. Sorry daw, sorry. Late lang kasi pre. Nasa ako eh. Peace kami ko ngayon pre sa via Zoom. Diba pre? Hindi ko din alam bakit nagbabuffer eh. Pero, sorry na. Ayan. So, welcome to our 6 viewers for today. So, let us start. Welcome to our 6 viewers for today. So, let's start. Naririnig ko yung sarili ko, Kaiser. Napunggang ko yung stream mo. Nagtumanon ko may buffer ba't talaga or ba't? Parang meron na. Pero yeah, ewan ba sa mic ko? Basta yan pare. Ano yan? Pero kasi, nag-e-echo. Oh. Ay, hindi nag-e-echo yan. Nakakaipat lang yan. Pero sa stream ko naman, okay naman sa stream ko for some reason. Ano, tawag nito? Hindi ko din sure eh kung bakit nag-e-echo ba? Hindi, parang sabi nga ni JP, parang nga daw ako nasa tubig, dagat. Parang ganun nga. Sabi ko nga sa'yo, muffled yung boses. Alam mo yung, para kang nilublob, parang I'm leaving, ganun. Hindi ko na idudugtong. Okay, alam ko na kung bakit, guys. Oh, na ba to? Yun! Umokay! Kaso nawala. Yun! Nawala. Meron na yan! Yun! Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo, may konting tweak lang yan guys. Meron lang yan. Tinasabi ko. Alam nyo kung bakit muffled? Kasi sa aking audio, nakaset to sa default. Kaya naman pala. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, mahina. Sinadya. Tapos, ngayon mo aayusin kung binabatukan kaya kita pag nagkita tayo. Sabi sa inyo eh. Makulit ka eh. Pero Okay, back to the intro para tayo naman ay mag-gets ng mga dyan. Sabi nyo, hoy, kasi pwede ba ulit yung intro ulit? Ito na nga eh. Okay, so mga bago lang dyan sa view ni Pat, no? My name is Kaiser Place. And I stream here on Twitch since since 2022. Before, nag-stream ako sa Facebook until same year. Pero naging full-time ako dito since nung ako ay nagpalit ng game, which mamaya I will tell you kung anong game yon during our podcast with Pat, no? So, yes. Yeah. Ilan naman. Ayun. So, let us start. So, 'di ba? Kilala ka na namin bilang pambansang high blood, si Kaiser Place. Saan ba nanggaling yung pangalan mong Kaiser Place? Tsaka, ano ba yung story? What is the story behind your name, Kaiser Place? So, like I always mention this, no? Yung Kaiser nagsimula doon sa isang anime na pinapanood ko dati, which is yung Yu-Gi-Oh! GX. If you guys are fan of Yu-Gi-Oh! For sure alam niyo kung sino si Hell Kaiser. Sa dub version, siya yung brother ni Cyrus Truesdale na nung simula nung siya ay naging parang nakipag-duel sa underground duels, no?
his name became Hell Kaiser. So, doon nag-start yung Kaiser. Ngayon, yung place naman, marami din ako pinagbasihan dito eh. Pero there's one streamer sa ML na pinagbasihan ko kung saan nanggaling yung place, which is si GG Place. So, pagka pinag-combine ko yung dalawa, si Kaiser tsaka si GG, it became Kaiser Place. Yun. I think alam ko yung iba dito hindi pa ata alam kung saan nanggaling yung place ko. So now you know. Yun, at least meron ng kumbaga kung tawagin nila ay lore, 'di ba? Yes sir. So alam na natin kung saan mo nahugot yung Kaiser tsaka yung place. So shoutout pala sa mga naglalaro ng Yu-Gi-Oh dyan. Yu-Gi-Oh community. Ah, Yugi boy. I summon my Tundlo. I summon Toon Dragon. wala. Kaiba for the win ako. Kaiba for the win. When did you start making content? And what are your inspiration or inspirations? And who are your inspirations? Okay, sa paggagawa ng content, ito, truth be told, na hindi ito alam ng karamihan, no? Not even on my own community. Alam niyo ba guys, sa paggagawa ko ng content, ano lang to, puchu-puchu lang dati. Mhm. Pero out of nowhere, Puchu-puchu? Parang describe Like, puchu-puchu. sa sobrang bored ko noon, sabi ko, ano ba magandang gawin pang pastime bukod sa ako yung nag-ML na. Sabi ko, what if mag-stream din kaya ako, no? Sakto. I'm using my old phone noon dati, which is yung Oppo F7. So, rip to my old phone. Doon nag-start yung aking paggagawa ng content. Pero by that time, wala pa ako masyadong naiisip na kung ano ba yung magiging future ko sa content creation. Kasi by those times kasi I was still studying sa college. You know naman guys na how college life is, no, right? So stressful. Alas araw-araw meron kayong assignment, group project, ganito ganyan, such. By that time din kasi sabi ko gusto ko din naman ng malibang. So, ano na bang pwedeng gawin bukod sa pagdadalo? So, I tried streaming. By that time kasi yung phone ko is a bit struggling. Kasi by those times kasi wala pa akong masyadong setup like what you guys see on my stream right now. Or rather here on Pat's podcast. Wala pa to nung time na yon. Actually, nung time na yon, I was strictly using my mobile phone. Tapos I'm using my Wi-Fi, which is naka-connect pa do sa on my parents' bedroom on the other side of my room. So kapag ganitong oras, let's say 6 PM, ako nag-stream. Ramdam mo yung lag. Hindi lang sa game kundi even on my streaming end. Kasi nga, that time, simple, low specs yung phone. Tapos yung wifi namin noon, medyo, mabagal pa. Hindi pa siya nakakapag-upgrade like what I have now. So yun, doon nag-start ang aking streaming journey. Tapos, siguro, nung around 2017, I decided din na mag-stop muna kasi si Papa tsaka ako, meron kami naging deal dati. So sabi niya, kapag ako ay hindi pa nakapagtapos ng year 2018, which the year I graduated my degree, ako daw ay mag-stop na sa pag-aaral kasi by those times kasi, alam mo na, si Papa, he's also stressed sa work. While si Mama naman is taong bahay lang. So at that time si Mama housewife lang siya. So my dad is forcing me to finish my degree by 2 years from that time.
So, I sacrifice my content parang dream. Well, di ko pa siguro masasabing dream ko siya. Kasi at that time, parang naging ko siya. Just like most people, na they stream because it's part of their hobby. Oo. So yun lang din ang naging mindset ko ng mga time na yun kasi I was also then studying. And after I graduated, siguro I worked for a year dun sa aking dating pinag-work before I went full-time. So when pandemic hits, well, alam niyo naman na mostly people start making their contents during the pandemic era. Kasi, people are just at home all of the time. And in my old job, nag-stop din yung aming trabaho doon. So, sabi ko, ano ba nga bang magandang ganyan bukod sa, nakatambay lang sa bahay. So, I watch people on YouTube na I watch their content. So, doon ko na kilala sila Pokimane, Jacksepticeye, yung mga OGs na diyan, mga content creation creators na address din ng kadamihan. Amogus. Yes, sir. Sila yung naging inspiration ko. Tapos 2021 November, si Bojongs, our fellow content creator din from Excellency, no? Shout out nga pala kay Excellency. Si Bojong yung nag-push sa akin na mag-comeback ng on making content. Oo. Sabi niya sa akin, Kaiser, alam mo you play good and you're a bit funny, sabi niya. So bakit hindi mo i-push yung pag-stream mo ulit? By that time, sabi ko kay Bojang, no, hindi ka pa feel. Kasi feeling ko, kasi diba dati nung ako ay nag-start, as in zero, I got nothing. I got no support from the viewers, from my family. Actually, even my parents, they say na mag-stream ka pa, samantalang wala ka naman dyan kumaga pa tutunguhan. Which, I proved them wrong on the next question ni Pat mamaya. Doon kasi yung continuation ng aking story. Pero from during that time, they don't believe me na meron akong mapapatunguhan sa aking naging passion ever since nung ako yung nag-comeback stream. So back to Bojong, I told Bojong, sige, siguro I will just give a content creation a second chance for at least 3 months. Within those times at wala pa ako naging improvement sa aking engagement, I will stop. Like, I will stop full time. Kumbaga, I will just make content here and then na siguro kapag feel ko. Pero, fast forward this year, I'm still here. And thanks din kay Bojong. So, yeah, huge sa kanya. Huge shoutout kay Bojong for pushing me na ituloy yung pagiging content creator ko na simulan ko na since 2016. So, ayun. So, bago ko pumunta sa kasunod na tanong, punta muna tayo sa Comsec. So, sabi ni Jex, shout out. Sabi ni Jericho Carl, ni Jex, nag-jowa reveal na ba yan? Nakakaiyak naman. So, out of the questions that I have, ano ba ang pulso ng love life ni Kaiser Plays? Ngayon? May jowa ba? Taken ba? Ano ba? Wala pa. Wala pa.
Pero, kailan ba ako huling nagka-jowa? Hindi ko na din matandaan eh. Hindi na matandaan. 2 years ago pa yata. O girls, kung naghahanap kayo ng malakas mag-ML, malakas mag-hawk, It's okay. malakas PU, malakas man trash talk, ipagtatanggol ka kahit saan. I'm telling you girls, Kaiser Place is the answer. Yan. So, Sabi sa inyo. sabi ni Sir RJ, ilang years ago? Ilang 2 years, ago to be exact. na ba yun? 2 years, ayan. Pero hindi ko na matanda kung anong buwan. Yun lang. Yun lang. So, basta, 2 years ago. Ayun. So, back to the question. Kasi, nakilala ka sa Pokemon Unite eh. Way back, 2022. Shoutout sa dati nating grupo, GXT. If not for GXT, hindi ko talaga makikilala tong malakas na tong si Kaiser eh. And, Daddy Kebs. Hello sa'yo, Daddy Kebs. Shoutout sa'yo. widowed ka na lang, Zet. Bastos to si Jex. Biyudo ka daw. Kupal. Kupal. Ayun. So, balik. So, nakilala ka sa PU eh. Sa Pokemon Unite. Shoutout sa Pokemon Unite community. Way back 2022. After that, ilang taon na nakalipas and napag-isipan mo mag-hiatus. Actually, medyo matagal yung naging hiatus mo yun eh. Napag-usapan din natin yan before. Ano yung mga naging reason mo? Bakit ka nag-break? Sa pag-stream, sa paggawa ng content as a whole, and ano yung nag-drive pabalik? What is the reason? Ano yung nag-refuel sa'yo? Para, na-miss ko na. So, balik na ako sa stream. So, ano yung turning point mo? Parang, kumbaga, teka lang. May mga ka-high blood pa lang nag-iintay. Balik na ako. Ano yun? So, sa hiatus part, the reason why I took hiatus for, I guess, 3 months yata. I'm not sure kung tama kung 3 months ba or so. Pero si JP tsaka lang yung nakakalam kung ilang ba na ako nag-break eh. So, I took a 3-month break kasi napansin ko by that time, I was burned out na. I was burned out sa everyday grind kasi naman guys na so yung sa aking yung aking mga OG supporters dyan, guys na how ano ba tong word na hinanap ko, how much effort I give to you, no, to give my love for you, or should I say my entertainment para lang kayo ay mapasaya ko. And by those time period kasi almost every day nag-stream ako, and I almost every day din I keep making contents for you guys. At the same time, I also support the PUPH community dati na kapag meron silang need na streamer na hindi available yung iba, let's say yung iba sila like sila Popos or sila Pandas or sila Mandy, mga ganyan. Kasi they have their own priorities in life, no. So nakakataon na bakante ako. So people reach me out. Nag-crash yung camera. So people try to reach me out. Tapos sabi ko, sige, I will do the thing. So ayun, I did some hosting. Ako din ay nag-stream din ng mga events for them. And in return, ayun, they take me and such. Pero alam mo yun, syempre, we're just humans. We will also reach our breaking point. Which to me it took me 3 months to take a hiatus. At the same time, I was a bit down din kasi family problem. Tapos nung ako ay nag-apply sa Amplify for the past 2 years straight yata,
Mhm. I got rejected. Oo. So, naging That's isa 2 yun years sa mga ago. naging isa yun sa mga naging fuel kung bakit ako na parang na burnout. Oo. Sabi ko parang feeling ko yung mga efforts ko simula sa pool parang na pupunta na lang din sa wala. Mm. Sabi ko parang ayoko na. I even told my close friends like sila JP, sila Ish, sila Charles Wrights. Mm. Sabi ko guys parang hindi ko na kaya tong gawin. Oo. Parang sabi ko parang ayoko na. Parang feeling ko yung mga efforts ko parang na ano lang din kumbaga parang nababaliwala lang din kasi todo ko grind pero for what? Anong purpose ko? Kasi by that time hindi ka pa alam kung ano nga purpose ko eh. Kasi all I know on those times and streaming pero dumating nga sa point na ayun pwede na napagod. So sabi ko, sige, siguro I will take a break muna for at least 3 months. If I decide to come back within that time period, siguro yeah, we will go all out. Oo. Tapos, ayun, during my comeback, after my 3-month hiatus, nag-try din ako ng ibang genre ng laro, which is yung retro. So, diyan ko na-meet sila Dave Blackson, aka sila Trip Ship, sila Knockness Gaming, sila Fifth Spirit, sila Papa M, ayan. Yung mga sikat sa sa retro scene, ayan. Sa retro game community. Yan. Diyan ko sila nakilala nung ako yung nag-start na mag-retro, sila Mangot, di ba? Tapos the reason why I went the retro path instead of coming back sa Pokemon Unite after ng aking hiatus, it's because sabi ko if I want to come back in making contents, I want something new. Kumbaga gusto ko ng parang refresher. Kumbaga. So ayun, I did that for siguro ilang months din. And ayun, I tried to do some experiment things. I did some, modern gaming streams like yung Marvel Spider-Man, Tomb Raider na yung sa trilogy, yung Rise of the Tomb Raider, mga ganyang mga laro ba. I tried streaming those games then, pampatanggal lang ng kumaga ng umay sa pagod ko. And then, one time, mayroong event mayroong event si Pokecon. I think this was 2023 yata. So sabi ko, sige, I will do a quick Pokemon Unite stream just to to promote kung ano man yung kanilang event na kung ano mga ba yung the events will do during the Pokecon. So ayun, I did that. And then, nung Pokecon, my first ever Pokecon was a very fun experience. Kasi andun yung Team UR, kung saan I met some of them in person, which is nakakatuwa lang. And I also met si Jorina na one of my old supporter from during my PU days. Na for some reason hindi ko siya namukuan sa in person. Sabi ko, "Oy, sino pala 'to si Lods, Jorina pala 'to eh." O sige. And she told me na, "Oy, boss kay pwede ba tayo magpa-picture?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Sure, sige." So ayun. And I also met yung mga ibang viewers din nila Binubi, nila Mandy. And yeah, nakakatuwa lang na ma-meet yung mga people behind my phone na nag-support sa akin simula nung ako yung nag-comeback stream nung 2021. So sabi ko, parang feeling ko meron akong purpose kung bakit ako nag-stream on why I keep on doing this despite na ako'y pagod, no? So
So, doon ko nang nalaman na I'm doing this not for myself anymore, but for my viewers then. Mm-mm. So yun yung naging drive ko na magtuloy-tuloy until now. Kaya nga may mga although may mga times din na I also stream na meron akong fever and such. Si JP sa live stream ko panay chat yan sa akin. Oy, Boss Kai, lagpas ka na sa hours mo. Baka maano ko dyan, baka Baka mabinat. He's very concerned. Yun ang nalaman niya. No, gabi na, late na. Ganito, ganyan. Baka yung binet mo, baka kung lalapal lumala, sabi niya sa akin. So yun nga, siguro yun din ang naging dahilan. Kaya ako din naisipan ko na bumalik. It's because for my, for my fans na nabuo ko since day 1 ng PU days ko na pag-stream. So ayun. Ayun. So, bago tayo pumunta sa next question, shoutout muna sa comsec natin or sa comment section natin. So, may tanong si Jex actually. Ano pala, Jet, ano pala yung benefits o na-earn mo as a streamer? Ano ba yung na-earn natin as a streamer? To be honest, based on my experience, support. Yes. Full Actually. support. Yun ang number one benefit na nakuha na natanggap ko sa aking solid na supporters diyan. Kaya nga siguro since 2021 wala ko naging basher. Totoo. Fun fact. Hindi Siguro isa ko sa mga tao na kahit meron akong pagka-siraulo minsan, I turn my bashers into my followers. Although one time, meron akong naging isang basher dati. I think I was streaming pa ng Pokemon Unite dati noon. Oo. Pero hindi nagtagal, we became close friends. And it came to the point na she supports my stream. Kapag merong pag-giveaway, siya yung sumasagot sa akin. So hello sa'yo sponsor kung sino ka man. So yun guys ang aking secret kung bakit ako mayroong pag-giveaway almost every month dati. Oo. It's because of that one person. From that one basher became my supporter to the point na naging close kami to the point na we are talking about our private lives, especially sa kanya. Tapos ayun, ever since nun wala na ako naging basher for some weird reason. Kasi ewan ko for me when we stream, hindi lang tayo nagbi-build ng community. Diba? Halimbawa, community ko, Kapatatas. Yung community ni Jet or ni Kaiser, mga ka-high blood, diba? It's not just community it's the family. Alam mo yung at some point, hindi naman tayo magkakakilala in person, pero feeling natin, we are deeply connected, diba? Every time they watch, or tayo yung nanonood sa ibang streamer, parang nagiging connected tayo. Nalalaman natin yung bits of ginagawa nila everyday, diba? So, magandang sagot yun, Kai. And sabi ni Nocturne 0609, Idol Potato Pat, coworker ko to. Sino yung coworker mo? Si Jet? Or si Kaiser Place? O ako? Medyo nalito ako. Okay. Kahit ako. Parang ikaw yata. Tapos, sabi ni Nikon J, nandito na ako, Mang Jet. Feeling ko si Mang Inakay to. Hindi, si Nikon J yan. One of the besties ni Jamq yan. Okay. For me,
masusuportahan ka pa ng hindi mo kakilala kaysa sa relatives mo. Actually, Exactly, yeah. medyo true. Medyo true siya. Pero, Ako, medyo true siya actually. So, let's go back to the question. So, thank you sa sagot mo kay Jex. Ay guys, if you have questions for Kaiser Place, lapag nyo lang ha. Kasi binabasa ko yung comments nyo. So, habang nagpapaliwanag si Kaiser, pwede nating isingit. Basta related dun sa currently na pinag-uusapan. Kumbaga, double down lang kayo dun sa topic. Yan. So, go back. If ako or si Potato Pat nakilala bilang streamer na everyday punong-puno ng hugot kahit hindi naman broken-hearted, 'di ba? Sa PU, ewan ko kung naabutan nyo yung blue up days ko. Ang tahimik, bigla akong huhugot. Tapos lahat magre-react, 'di ba? If si Potato Pat is kilala sa hugot, paano naman nakilala bilang pambansang high blood si Kaiser? lately ko rin to nalaman. Actually, to be honest. Nalaman ko lang to nung time na nasa nung pumunta kami sa Pasay para dalawin yung aking lola na may sakit. So nalaman ko lang kung the reason why bakit ako high blood is because nalaman ko pala na nasa blood na namin siya. It is on our blood na laging parang high blood, aka parang kala mo mayroon kang anger management issues, ganun ba? Nasa na namin yun, nasa amin ng dugo yun, guys. Kasi si Lola, even my grandpa who passed away a long time ago, no? High blood din siya. So, kung maga kunting lang, lagi siyang kumbaga sumisigaw. Oy, ne, yung dito ganyan, si Jet, pinapaano, walang nga, parang ganun ba? Kaya nga masasabi ko, siguro I can say na when I was very young, I was a lolo and lola's boy. Kasi sabi ng magpipinsan, ako yung pinakakawan nila, favorite, kumbaga. So kumbaga pag ako inaway ng mga pinsan ko o kaya kapag kami ay nagkaroon ng misunderstanding o kaya kapag kami ay nagkaroon ng parang tampuhan, lagi silang kumbaga sandal sa akin, kumbaga they got my back all of the time. So like halimbawa gusto ko ng bike, ito naman si Lolo, oy, Dinde, yung my dad's name's not Dinde, pero yun ang nickname niya kumbaga sa akin, Lolo. Oy, Dinde! Si Kaiser, matutunto ng bike. Kaso pala, yung bike dati, ang mahal-mahal pa ng bike dati. True. Tapos kapag gusto kong gumala, kapag sa ganitong dapat kailangan na masunod kasi alam mo na, kumbaga para ako na-spoiled. So siguro habang lumalaki, unti-unti ko na-adapt yung init ng ulo ng tatay ko. Kasi siya kasi kapag kasi yung my dad kasi is a boss sa isang private company. So siguro dun din niya na nakuha yung pagiging strict niya. Not because na high blood siya, pero tingin ko nasasado ko na naman yan. Anyway, so doon ko nakuha yung sa aking mga ninuno saka sa aking tatay kung pagiging high blood. So na-adapt ko yun, not just on streaming but also in real life. So story nun. May hindi naman anger management pero some sort medyo kumbaga parang kung sa tubig medyo mabilis kumulo. Kumbaga dati siguro I can tell na anger management kasi may mga times dati na kapag ako'y galit o kaya kapag ako napipikon, like siguro during my elementary and high school days, no, yan yung mga time na ako'y talaga
pikunin. Oo. So, nung mga time na yan, siguro I can tell na meron akong anger management issues. Pero somehow, siguro, habang ako like we are currently 21, mga walang nga kayo, mga hindot. Doon ko na ko-control yung aking emosyon. Like kapag ako if I feel some emotion na negative, like galit ako or kaya I feel I wanna cry, siguro I distance myself to people. Kaya nga yung iba nagtataka sa akin bakit daw ako pala live doon ng GC. Sabi ko, I want peace. Yun lang ang aking binabanggit sa kanila. Gusto ko lang ng space para ako ma-recharge, kasi kapag ako hindi na-recharge, ako sasabog. Kumbaga, my emotion will explode and I cannot control my mouth anymore. So sabi ko, hanggat kayo ko pang makontrol yung aking emotion, I need some space kung hindi ko na kaya. Kaya nga si Pixie, every time na we talk, no, yeah, she tells me na I can feel you, no, kasi may times na she's also like that. So siguro nga yun din yung naging reason kung bakit kami naging close ni Pixie since God knows how long. Is because she can relate sa akin, and whatever emotions that I show sa kanya, she's kumbaga parang naging ko siya, parang siya naging quote-unquote naging peace, yung inner peace, kumbaga. Na kapag ganito, may ganito kang gustong sabihin, let it all out. Kaysa yung kikimkimin mo lang. Kasi yun ang mahirap kapag if you kimkim your Sama ng loob. feelings or sama ng loob sa mga bagay-bagay o kaya sa tao, no. May times na you will burst out, which most of the time I do burst out kapag hindi ko na control. Pero kaya Ayun. So, balik muna tayo sa Comsec. Sabi ni Nikon J, sarap sumali sa podcast. Yan. A crying shoulder. Crying shoulder, yan. Tama yung term niya ni Nikon J. Crying shoulder, yan. Crying shoulder. So, balikan ko lang. May mga tanong about me. Sorry, balikan ka lang. Bago tayo pumunta sa tanong na next. Bakit ba parang broken-hearted ka? Ako. Hindi ako broken-hearted Antipat, okay. It's more of kilala niyo si Bella Padilla? At saka si Angelica Panganiban. Yun. Sila. Yan, dali. Sila yung mga hugot queen And I used to write poems before. Medyo may pagka-poetic ang inyong patatas. So, sabi ko, it's been a while na hindi ko na ilalabas yung ganong side ko. So sabi ko, bakit hindi ko siya i-incorporate sa stream? Kasi mabilis mag-isip yung utak ko ng wordplay. Baga, may makita ko, may wordplay agad. So, habang nag-formulate siya sa utak ko, ilalabas ko siya. So, yun. Hindi naman ako broken-hearted, but it's more of how parang kumbaga I understand things. Ayun. And so artista sila. Yes. Ganyan din ako. Madami agad naiisip na panghugot lines. Actually, pwede siyang pang content. Go! Wag mong ihugot lang yan sa kung saan. Ilabas mo sa mundo. Hayaan mong marinig ka. Diba? Si Kaiser laging galit. Ako laging may hugot. Hayaan mong marinig ka ng mundo. Diba? Hayaan mong maging boses ka. Mga bagay na pipigilan pre, para lang din yan pagka mag-jabs ka. Okay? Kapag hindi mo napigilan,
yeah, you know what will happen. Yan. Sila Jump Q, tuwan-tuwa sa akin pag humuhugot. Diba? You can, Tuloy mo you lang. can use that as content. Diba? If you're planning to make contents, wala na ako nakikitang hugot queens and kings ngayon. Baka mali mo ikaw yung hindi magbigay eh. Parang ikaw yung magbalik ng trend. Ayun no, abangan ka namin sa Excellency. And let me know, once you're in, we'll have a podcast together. Okay? Yan o. Sinasabi ko sa iyo, Mang J eh. Basta, once you're in sa Excellency, let me know. Pag-aaralan ko sino ka, and we'll have a podcast with you. Uy, sino ka nga daw pa, Mang J? Yan. Kasi, sorry ha, mabilis akong makalimot ng name. Pero, hindi ako mabilis makalimot ng mukha. So, ayun. So, back to the question. So, speaking of Excellency, very good ka dyan. Currently, ikaw ay isa sa mga Excellency's uprising content creator. Yes, sir. At kung hindi ako nagkakamali, nauna ka sa akin eh. Ikaw yung nagchismis sa akin yan eh. Sabi mo nun, Pat, buburahin ko to pag di mo sinin. Diba? Hindi ko natapayan yun eh. I think I was ahead sa iyo ng ilang ahead ka buwan sa lang. akin ng isang season. Isang season. Isang Tama. season. Isang season. Parang season 3 ka, season 4 ako. Parang Somewhat. tuwa. Season 2 ka, season 3 ako. Ganon. Yan. Sa isang season lang ang gap natin. So, Right. paano mo siya na-discover? Parang paano mo na-discover si Excellency? Paano mo na-discover si Dajemi? At ano yung mga napulot mong aral and achievements sa Excellency? Nung nag-stream ako ng HOK neto, meron ako naging isang viewer. At that time, hindi ko pa alam na pala siya, na friend pala siya ni Jamie. So, naging supporter ko siya for a longest time. I don't know how until now. Pero low-key lang siya kasi he has his priorities in life and such. Because Tapos naging din namin siya, naging supporter din namin siya ni Yowana Play. Our fellow streamer din here on Twitch. Na I also raided nung time na na-meet ko si Panda. Yeah, si Panda yung name niya. Yung friend ni Jamie na binabanggit natin, no. One time yata nung ni-raid namin si Yowana Play. Siguro mga band ng 11 PM 'yon. So, simula noon naging somehow close namin siya. Tapos yung panay push sa akin na na pumunta sa Excellency. Fucking mic. Tapos ayun, siya yung nag-push sa akin. Sabi ko, parang hindi ka pa feel because of you know what happens sa Amplify. Sabi ko, eto na naman tayo. Baka mamaya kapag ako yung nag-apply dito sa Excellency noon. Oh no, the mic. Kapag ako nag-apply sa Excellency at that time, sabi ko baka yun na naman ang maulit. Yung ako'y ma-disappoint and such. So ako yung nag-take ng risk. So sabi ko, sige, I'll try. Kapag ako hindi makuha, okay lang, at least ako yung nag-try. So ayun, siguro ilang weeks nakalipas, there's a hair on my mic. Don't. Meron ako natanggap na email. Yung pala ay kay Jamie. So sabi niya, welcome to the club, brother. So ayun, doon na nagsimula yung yung aking journey sa Excellency because of one viewer, si Panda. Shout out kay Panda. Tapos, ayun, ano nga ba yung mga naging achievement ko sa Excellency? Well, madami din. Isa naman sa top 100 Huawei App Gallery. Well, isa yan.
isa sa mga big achievements ko yung maging brand ambassador ni Huawei Art Huawei. Gallery for God Meron knows pa. how long. Geek Pop. Alam ko, pre, kaya isa ko pa dito. Ako lang niya. Excited. So yun nga, sa Huawei. Kasi, actually, may nagkwento si Huawei dito. Si Huawei ang naging susi para lang mapabilig po yung aking parents. Mhm. So nung nalaman nila na naging brand ambassador ako ni Huawei. Sabi nila, "Oh, talaga? Meron ka ng kita diyan." Syempre, meron na, sabi ko. I told them, sabi ko, meron na naman, syempre. Tapos lahat ng aking kita, okay? Tip 101 if you want to save, no? Kung kayo ay meron mga natatanggap na pera, no? Kung sa content man yan or sa work, keep it on your savings. True. Okay? Wag mo Kasi ilalabas. wag mo ilalabas. Kasi kapag yung time dumating na you need some urgent and some income for your needs, you will, swipe that card, no? So that's what I did. Yung aking income na natanggap ko for Huawei for how many months na I will not reveal kasi it's too, private, no? Private yun. Lahat yun ay sa aking savings, nakatago. Kasi you know me, kapag ako mayroong natatanggap na pera, either from my job or from my content, I keep on saving them for, para kapag yung time dumating, I need some money, I just swipe that bits. Okay. So ayun. So yun ang naging turning point kung paano ko napaamo yung mukha ng aking parents, no, on believing on meron akong ma-achieve sa aking ginawang pagtuloy sa aking content creation. Yon, doon nag-start. So ever since then, ayan, I've been in a lot of offline events, no. I was partnered by Geek Pop, just like Pat says. I also became one of the content creators ni Mountain Dew kasi si Mountain Dew Philippines merong one-time event sila na they told us na why not make some clips na kayo ay nag-gaming while drinking some Mountain Dew, no? So yun, isa pa sa mga naging achievements ko with Excellency. What else? Matsuri, yan. Isa pa yan. Alang niya, kung saan si Pat, na high blood. Ay, oo. Kwento ba natin? Sige, kwento mo. Kulang. Kasi, binigyan kami ng special pass para makapag-meet and greet. So, all we know, pwede kaming makapag-meet and greet. And we want to meet Chares and In, actually. Yun yung pinunta ko, isa mga pinunta ko doon. To see Chares and In. Kasi fangirl ako eh. Sorry ha. Fangirl kami. Ako. And fanboy to si Jet. Ayan. So, pagdating namin doon, sinisita kami. Bakit daw kami nakapila? Pang VIP Diba? daw yun. Weird. Sabi ko, sorry ha. We were informed that we have the VIP access because we are excellency talents. So, ang haba ng discussion namin. At, Sobrang pero, haba, guys. hindi ako umalis sa pila. Hindi ako umalis sa pila. Sabi ko, ano man yung sabihin nila, nandito tayo. Buti na lang, hindi kami umalis. We were able to see them. May mga selfie pa yan. Diba? May kami mga guys, mga kuha na sa Facebook namin. Memorable yan. Yan yung yan yung mga panahon na yung introvert patatas nyo pag nagagalit, nagiging extrovert. Kung tutusin na guys, si Pat, kapag sa galit, mas pa siya sa akin, mas hybrid pa sa akin yan. Totoo. Ako chill lang ako. Pero wag nyo akong gagalitin. Yes, sir. Nakita na ni Kai yan kung paano ako nagalit. Yung nakita ni Kai, 10%. Yung nakita mo kay 10% yun.
Kaya ayoko nagagalit. Ayan. So, back to the question. May mga itatanong pala ba kayo bago tayo pumunta sa next question? Ayan. So, wow. Charis, sabi ni Nikon J. Sabi niya, tama yun. Ay, dapat nga pre, si ano dapat yun, si Charis tsaka si Maria Ozawa dapat. Kaso wala, hindi sabi sa amin ng ano, ng Organizer. ng organizers, ay boss, wala na pong ticket yung kay Maria Ozawa eh. Sabi ko, sayang naman pre. Yun na yung chance ko na mano si Idol eh. Hindi, wala daw si Maria Ozawa. Wala ba siya nung time na yun? Oo, sabi wala. Tapos nagulat tayo. Nung gabi nandun siya. We were Hindi like, oh my God, nandun si Maria Ozawa! Fake news doon. Alang niya. Fake news. Para kumonti yung volume ng tao. Paano daw Sorry, yung... naririnig niyo ba yung Penoy Balot? Paano nga ba? Ayun. Paano So- yung 100% na galit, sabi doon sa comment mo? Ano, yung isang tingin ko lang, yung may makukulit na bata sa Alam mall, nun. umiiyak. Pag tinitigan ko, pag galit ako, makukulit, tititigan ko lang, umiiyak sa magulang eh. Kaya lagi lang akong chill. Ayan. So, I heard na, dati teacher ako. Yes. Nag-resign na ako 2 years ago. Ngayon ay isa akong VA. So, back to the question. I heard na, Kaiser, nasa Pixel ka by ePlayment. So, share mo naman yung stars mo. Parang, kumbaga, how did you start? Ano yung mga natutunan mo sa kanila? And, ano pa tawag ko doon? Yung mga best or highlight memories mo. Nag-start lang kay Tutski. Mm-mm. Kasi kung di ano kakamali, nag-post siya dun sa ating Discord, Aha. sa Excellency, na naghahanap doon sila ng content creator or partner creator, yun ang term sa kanila. So ayun, nag-apply ako. Mhm. And hindi ko inaasahan, wala pang 2 araw, meron ako natanggap na email mula kay Queen Wasabi. So, salamat na pala kay Queen Wasabi, yung aming admin sa implement. So, ayun, doon ko nakuha yung aking application for Pixel, no. Mm-mm. So, ayun, although meron pa sa mga process and such like interviewing ganon. Mm-mm. Pero nga sa maikling panahon hindi ko inaasahan na I got accepted ng gano'n lang. At saka hindi ko pa alam. Sabi sa akin, para familiar ka Kaiser Place, sabi niya sa akin. And I told her, patay tayo dyan. kaya pala ako natanggap kasi marami nang kumbagang tao nang nag-observe sa akin way back nung PU days pa. Sana all. Kaya nga 'di ba si Jamie, sabi niya sa akin one time, ikaw pala yan si Kaiser Place dati. Sabi sa kanya, oo dad, ako yan. yun naging one of the top 3, top 2 streamers sa PU nung month of June. I forget the year na exactly. Pero yeah. So doon pa lang sabi ko, marami na pala mga nakatingin sa akin. Mm-mm. So in the back of my mind, nung ako yung natanggap sa Pixel, at nung nabanggit ni Dad sa akin na matagal niya pala ako nakikilala kasi one of the Facebook groups, no, he manages. So every time na meron akong stream sa Facebook, di ba, I share my stream there. Hindi ko pala alam, he's also na pala scouting for excellency at that time. So sabi ko, kaya pala nung unang apply ko, kagad ako ay kagad na tanggap Nakalusot. agad. Oo. And kay employment naman, same thing. Queen Wasabi knows me since God knows how long. So ayun, naging part ako ng Pixel.
Tapos, ang pinakauna kong event with Pixel was yung Pixel Academy, which is one of my most memorable memories as a content creator kasi I've learned so much. I've learned a lot with them. Shoutout nga pala sa aming mga naging speaker, no, like sila Mama Mary ng Tier 1 and sila Daniela Roy na isa sa mga sikat na beauty content creator sa TikTok. Ayan, siya yung mga naging sa namin, naging speakers and nagturo sa amin kung paano nga ba mas ma-enhance yung aming pagiging content creators. So, ayun. And nakatawa lang kasi even before ako maging part ng Pixel, I've known that Uncle Ju since nung mga events. Pero hindi pa kami naging close nila Daddy Ju noon, Latutski noon, no, nung before ako maging Pixel partner. So naging close lang kami noon siguro when I met them sa aming klase sa Pixel Academy. Tapos ayun, I also met a lot of fellow content creators din, both new and old, like sila Tengmester. Ayan, yung singer yung dating singer ng The Voice. Na hindi ko pala alam at that time. He was one of my fellow content creators. Na ngayon, until now, on our GC, I believe he told us na he sang during Blackout by Tier 1 ngayon, di ba? Naol. So yeah, it was a very fun experience, pero and I told them na hopefully sa mga next event ni Pixel makattend ako kasi yung aking kasing sked minsan nagko-conflict sa mga events. Dapat nga, you know what? Speaking of which, meron kaming event guys sa Laptop Factory kasi I also one of the there. Yes. I was also one of our content creators ng Laptop Factory, no. Meron kaming dapat event. It was a partnership with Laptop Factory Cosplay and Asus. Tama. Supposed to be, dapat pupunta ko doon sa event na yon, just to support Asus and ROG, no? Kaso nakataon lang talaga na bad timing kasi my dad is celebrating his birthday. 60th birthday. And we are making plans kung ano nga bang gagawin namin sa birthday ni Papa noon. So ayun, hindi ako nakatin ng event. So pero ayun. And the event naman was successful despite na, well, sabi ng iba, they enjoyed their time sa event. And ayun, ilang naman. Ayun. Okay, next. So, shoutout pala sa mga bagong dating. Hi, Extra Ulap Gaming! Hello sa'yo! Extra Live! Oh my gosh! Ayan, so happy streaming. Nakakatuwa makinig sa mga journey nyo. What if, diba? So, hello, Uncle Ulap. Kasi titulap one of our streamers. Ulap Gaming. Huwag ka daw kabahan, Kaiser. Ayan. So, Kuya Extra Rai, kamusta ang PCD? Meron pa rin ba? Ako meron pa din. Enjoy na kayo sa concert ng Twice nung nakarang weekend. Anong balita doon? Anong kismis? Sure naman dyan. Grabe. Nakapag-hydrate na ako. Isa pa, hydrate. Baka sa akin yan. Ako hindi mag-hydrate. First time kong umattend ng concert ng Twice. And I've been a fan girl Naubit all tour. for 9 whole years. As in, Diba? Naubit all tour. 9 years. Diba? Tapos, naiwagayway ko finally yung unang-unang Candy Bong. Yung the OG Candy Bong. Diba? Yung Candy Bong 1. And it's a fun experience kasi although wala yung bias ko, ultimate bias, si Jonghyun, may sakit kasi siya.
So, yun lang. ayun. Pero, it's fun eh. Kaso, hindi ko ni-expect yung term na PCD. Yung Or tumitili ka mo, yung tumitili. post-concert depression. Yung paglabas ko, Shemay, namimiss ko na sila. At hanggang ngayon, nararamdaman ko yun. Diba? Diba? Meron pa rin akong PCD. Ayan. Lalo na si Kuya XRI. Kasi ang ganda nung spot niya eh. As in, ang lapit niya. Ako kasi nasa taas eh. Yun lang yung VIP. kinaya ng budget. Yan. So, kung may question pala kayo kay Kaiser Place, itanong nyo lang. And, going back, sa mga nanonood, sa mga gustong maging content creators, at naging Lodi Cakes, ang ating pambansang high blood streamer, ano yung mapapayo mo sa kanila? Marami. Okay. From the start, no? If you guys are streaming lang no just for fun or making content just for fun, just do you. Kasi ano naman yan eh. Diyan nagsisimula ang lahat. Even yung mga sikat na streamers ngayon, Pokemon, sila Pokemon, sila Lily Pichu and everything. Diyan nag-start sa I want to try streaming. Pero they just keep on doing it because they love it. Kaya nga actually one of my advice din, if you guys love to play, no? If you guys love playing games, no, or video games rather, it doesn't matter kung ano man yan, genre man yan, kung yan ay retro, MOBA, shooter, no? Both retro and modern. Just do you, as long na nag-enjoy kayo. And siguro for the bashers, kasi nga like I said kanina, pero for those who missed the first half ng aming kwentuhan, no, I told them na I once have a basher then. Just like you guys, no? Kasi we are content creators, we are public figures. We cannot avoid na makatanggap na mga hate comments or mga harsh comments or mga ganito ganyan or mga bashers rather. Siguro kasi ako bilang Kaiser Place, I know how to ride o kumbaga I know how to makisakay sa mga tao. Kaya ko siguro na kukuha yung mga loob ng mga negative na nanonood sa akin. So like halimbawa, for example, they say na bobo daw ako maglaro ganito ganyan, and I keep on telling them na sorry Luz, ano lang ako eh. Ito lang ako Koy lang ay mahina eh. Sorry po ah. Mahinang nila lang, sorry boss. Sorry boss, yun lang ang kaya ko boss eh. Tapos ayun, hindi mo asa na pagkakataon nung isang basher na yun will also become your na rin pala solid follower. Kasi ako in my experience, one basher of mine became my naging sponsor kapag ako may mga event. Pero we cut ties kasi I cannot tell the exact reason why because it's too private. And Pero I still cherish the times na she supports my streams, no? Kasi kundi dahil sa kanya actually hindi ako makakapag-save ng aking mga income. Kasi siya yung naging susi sa aking paggawa ng aking bank account. Nice. Kung tutusin lang. Kaya nga kanina nung ako'y nagkukwento tungkol sa aking partnership kay Wawi App Gallery, nung ako'y naging brand ambassador. Di ba meron tayong monthly payment sa kanila, di ba Pat? And every time na I receive my payment from them, I keep on my savings kasi I know in the future
I will need that save. I will need those money, no? Oo. Like kapag kami ay na-short sa pagkain o kaya need namin bumili ng gamot, mga ganung simpleng ano ba, mga simpleng needs ba ng mga tao, no? Kaya yeah, learn to save your money, guys. It doesn't matter kung yan ay nakukuha nyo from work, pang chicks, no, yung ating mga titos and titas natin, mga viewers ni Kasha Place, walang nga kayo. O kaya kung kayo ay meron mga sidelines like mga part-time na sidelines, diba? O kaya yung streaming, kasi alam ko naman most of you guys are streaming because one, it's your hobby. Two, it's plan nyo is makaipon ng money in streaming. I advise not to think that way kasi in the long run you will just be disappointed. Hayaan nyo guys na hayaan nyo yung mga brand deals sa inyo lumapit, kasi ako I have a ton of brands, guys, na nakakolab. Some of them are ex-deal and some of them are paid, no? And if ever man, guys, na meron sa inyo mga brand deals na lumapit, let's say sila, yung cellphone, halimbawa, Realme, o kaya laptop, Lenovo, diba? O kaya Asus, diba? Malay nyo, someday you will have a partnership with them na paid. Totoo. Diba? Yun ang guys, yun ang inyong guys isipin. Huwag niyong isipin na makaka-income ka here in content creation ng buwan-buwan, kasi that's not how content creation works. You make content because you like it, no? And because you love making contents for your audience. Yun ang naging yun din ang naging susi ko for the past 4 years and counting, no? Kaya nga may mga times na sabi ko kina JP noon, gusto ko na mag-quit ng streaming, even kay Ish, kasi si Ish yung unang tao na nakalam na Pinagalitan ko yan si Kaiser eh. Sobra kong I let my burden sa aking journey noon. Sabi niya, the people keep on telling me na keep doing the thing that you love doing. Especially my mom, kasi si mama, nung kami nagkaroon ng heart-to-heart talk, ito yung time na I got rejected by Amplify for the second year straight. So sabi niya sa akin, her advice for me was, gusto mo yan, minahal mo yan, tuloy mo. Kahit mahirap, ituloy mo. So yun ang naging pinangahawakan ko until now. Kahit na sabi ko nga may times na I want to quit kasi pagod na ako. Pero yun nga, people say na if you are tired, just take a break. It doesn't matter how long yung break na yon, as long na you feel na both in your heart, in your mind, and in your entire physical appearance, no, and like in your heart or breath or lungs, no, na you want to entertain, kasi yun ang aking kumaga term sa I hate using the word streaming or making contents, kasi feeling ko I'm just doing that for my own sake. Pero kapag sabi mo to entertain your audience, no, it doesn't matter kung ano man it doesn't matter kung what aspect man yan, kung yan ba ay pag-artista, paggagawa ng contents, no. If you love doing that, just continue, even na ikaw may mga bashers, no. Keep going. Going lang, guys, kasi malay nyo someday, somehow, it took me 4 years or 3 years rather before ako naging brand ambassador. Like, to be honest, I never dreamed to be a brand ambassador before. Diba? Basta sa akin lang,
I love to stream and that's it because I love it. Yun lang. Pero eto na, left and right. Kuya Boss Kai, kailan ka ba free? Tara, gawa tayo ng content sa ganito, ganyan, no, di ba? Parang Ay, dati, nice. nandun tayo sa kabilang side na sana isang araw ako din. Di ba? Diba? Alam nyo, McDo. Isang araw, pre. Sana all talaga, McDo! Baka naman! Alam niyo na ba, meron akong mga sa Pixel kakilala na also, she's also part of Excellency. Si Demi, tangin namin, she made the content to SM. Sana all, diba? Di ba? Sabi sa inyo basta keep on making contents guys na you love doing and bala nyo diba isang araw. Si SM, si Huawei, like sa akin, si Huawei Up Gallery, Diba? no? Si Mountain Dew, malang niya, hello sa Mountain Dew sa aming admin dyan, hello po sa inyo. O kaya si Laptop Factory, o kaya si Asus, Factory, diba? shout out. Who knows? Malay nyo. Diba? Kumbaga kami, nag-start lang kami guys sa maliit na circle. Nila Pat. Ito lang yung dati. Ito lang yung dati. Tuldok. Ito lang yung Tuldok lang kami dati. Diba? Kumbaga, kung kami nandito, dati, siguro ngayon we are up here. Kumbaga, Or maybe higher than this. malayo pa, pero Diba, malayo malayo pa, na. Yun eh. Malayo. Malayo pa, pero malayo na. Yun. Sabi nga nila, kapag mahal mo isang bagay, o kung ano man yan, hobby, passion, gaming, ano man yan. Actually, kami ni Pixie, meron kaming convo one time. And hindi ko I will not forget kung ano man yung kanya sinabi. And this also applies no sa inyong whatever that thing that you're doing, whether on your work, on your contents, kahit ano no. pa yan. Love is patient. Totoo. That's it. Yun ang 3 words na kanya sinabi sa akin. Love is patient. So, kung mahal mo, if you love something or someone, because of love, you will do it. Even though na you are very exhausted. That sa is what iyong I'm ginagawa. about to say. Kapag mahal mo, gagawin mo eh. You will find your own way para magawa mo siya. 2 years consecutive ni-reject ni Amplify. What happened? I took a break and I continue, di ba? Kasi why? Because for you guys, because I love you guys, you know that. Iba yung dedication ni Kaiser Place. And iba pang streamers. Iba yung Kaya nga dedication namin. Kaya nga even if I feel sick like right now, I feel my cough and my running nose while doing this podcast. Even pat nung kahapon yata yun, she told me na If you want, we can reschedule. if you want we can reschedule. Sabi ko no. The reason why I told Pat no kasi first of all, meron na kaming commitment sa inyo. And pangalawa, my mindset was I don't want to disappoint the people who are waiting for me. Oo. Kasi for the longest time, for 4 years kong pag-stream, I never let my audience down. No, even if if I tell them na I will stream this day, I will make sure na I will stream this day even if I feel sick. Ganun ako, guys. You know why? Love. Yes. Yun ang sagot. Kaya kung mahal niyo isang bagay, keep going. Huwag kayong Isma sumuko. kami mga Ayan. So, bago tayo pumunta sa pinaka-end ng podcast, sana all love, tawag nito. Minsan, mahirap mahanap yung mga bagay na mamahalin mo. Pero pag nakita mo yon, you will do everything. You will step an extra mile for that. Diba? Exactly. Parang, if you do 100% before,
gagawin mo siya 1,000%. Kasi love mo. Right. Kasi mahal mo. Exactly. Ayan. So, ayun. Meron akong tinatawag na potato talk. Oh, ayun na, tayo dyan. Mabilisan lang to. Ito Can yung be surprised sa akin? Yes. So, we Oh will my do God. a fast talk. Yan. So, sabi ko, Okay, gets. Okay, walang yaki, Kaya JP. siya potato Sana talk. Okay, sige, ayan. tuloy. So, sabi ko, very good kay JP. Very good Boss yung it. binigyan ko ng assignment. Let's go! Ayun. So, fast talk lang. Walang explanation. Pipili ka lang. Go ahead. Yan, walang Shoot. bakit. Shoot agad. Ayan. Fire. Fire. Hawk ML. It's okay, pare! HOKPU. It's okay. It's okay. 2 main sa, tawag nito? Tawag nito. Favorite mong main? Cinderace, Charizard. Charizard. Fang o Liang? Sabi na nga ba, yun din yung kanyang itatanong eh. Sige, Fang. Fang. Okay. Saver or Cyclops? Diba, syempre. Saver. Okay. Pati Paraiso, Pokemon. Oh my God. That's a tough one. Si Pata Paraiso? Idol ko Okay. sa'yo, idol? Idol, hello po. Ayan, Art Waltz. Nag-redeem ng hydrate. Cheers. Yes. Ayan. Yeah. Winter yun na. Winter? Winter. Momo Winter. Ano? Momo or Winter? Oof, that's a tough one. That's a tough one. They're both good, pero I can say siguro Winter? Winter sana. Winter pa rin siyempre. Winter pa rin. Charlie Fleming, Angela Muji. Angela Muji. Okay. Happiness or chocolates? Sige, mamaya ikikwento ko. Ano yan? Happiness or chocolates? What kind of question was that? Bro, you will never, if you do, you will not feel happy if you don't eat chocolate spray. Manamas yung isa, yung chocolate. Okay, chocolate. Okay. Okay, may tinatanong sila. Lights on, lights off. Lights on kasi hindi ako makatulog sa gabi. Pag Best walang time for ilaw. chocolates. Best time for chocolates? Yes. Midnight. Midnight. Magandang oras pampahyper. Yes, sir. Okay. So, ano yung 3 words na masasabi mo sa sarili mo 5 years from now, si Kaiser Place ay High blood pa din. high blood pa din. High blood pa din. Di naman 3 words yun eh. Pinagluloko mo ko eh. 3 words yun. Yung high blood, 1 word lang yun. Ha? Oh, yung pa din, 2 Yung words pa- yun. Yung pa din. Pinagdikit mo. Yung pa, saka yung din. Walang yun din yun. Mag-isip ka ba? Batukan kita eh. Posit. Halimbawa, Ano si nga ba? Kaiser 5 years Place from now. ay successful. Ganon. Pogi, successful, Pogi, successful, high blood. high blood. Okay na? Okay na. So, may huling hirit sila. WTG or Hawk? Yung una, Tito Olap. Yung una May sabihin daw. sa akin, ay, si Carson, pinili yung HOK kumpara sa atin. Doon ko na sa inyo. Doon ko na sa inyo. May tanong si Nikon J. Ako o siya? Siya pa rin talaga, Lods. Siya pa rin pala talaga, Lods. Siya Kung pa rin sino talaga. man yung siya na yan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yun lang, parang awa nyo na.
Ayun. So, before we formally end the podcast, may mga gusto ka bang sabihin sa mga nanonood, sa followers mo, sa followers ko, and everyone who will see this podcast? Shoutout nga pala sa Excellency, kina Daddy Jamie. Ayan, until now, sila pa rin yung aking mga kasama. Ayan, kanila Pat, of course, for inviting me for this podcast. Actually, I've done a podcast with Pat before, pero it was on our Yung UR Talk? podcast. Na turns out, supposed to be dapat kami ay 3 or 4, but that time, kaso nakataon na yung 3 nun ay busy. So, I did a podcast solo with Pat and with Mama Maika, of course. And shoutout din sa ating Pixel sa ating Pixel by Implement Fam. Yan sa WTG. Ayan na si Tito Olap. Ha? yung mga bumubuo ng ng WTG diyan. Next sila Tito Olap, na sila Mang Jay. Sila GFT na puro PU, walang nga. Hindi ka pa naging stream until now, walang nga naman to. Pwede mo ba sabihin ano yung WTG? Next question, pre. Okay, next. Shoutout din kay na kala Trip Ship. Kaya Kala Trip Sinde. Ship. Kasinde. Sa retro sa ating mga friends sa retro community, of course. Kay Crash, na ang dami niya pre, walang niya. Hello sa inyo. Sa aking mga idol, hello po. Hopefully, alam niyo ba? Now thinking about kay Pati Paraiso. Alam niyo ba nung nakaraan nag-stream siya sa Green Up. Ako yung na-mention niya. So sabi niya, nice, thank you for supporting me, Kaiser. Sabi niya sa akin, di ba po nang ina. OMG. Tsaka speaking of Angela Muji, ayan, si Angela Muji kasi before siya naging artista sa Viva Entertainment, no? Not Viva Max ha! Okay, But thank you for Viva- clarifying. At Viva One. Thank you for the clarification. Meron siya naging episode sa Viva One, si Angela Muji. And I forget lang kung sino doon yung kanyang ka-love team na main character din. Pero way before siya maging Viva artist. At nung time na siya ay kasama pa sa P-pop Gen, yun ang parang P-pop group ng Pilipinas. Kasama sila yung, I forget ko sino yung mga yun, basta yung pre. I once supported her journey as a P-pop Gen idol, no. Pero even until now na naging part siya ng Viva Entertainment, no. I silently supported her. Pero one time, there is a time na kami ay nag-usap sa call. And kasama ng kanya mga audience, like sila, I forgot sila ng mga tao. Anyways, actually meron ako dong isang friend na nag-introduce sa akin sa PU, kung hindi niyo guys alam. I forget lang kung sino siya, pero siguro mamaya I'm going to just search it na lang on my Instagram kasi he's also my friend there on my IG. Pero siya yung very first person sa akin na nag-introduce ng mag-Pokemon Unite. So, diba? Imagine, from 2021 until what? Ngayon, 2025. Nang dahil din sa kanya, ay forget ko sino siya. No? Hindi yan magiging streamer ng PU nung early days ko sa pag-stream. No? Pero nang dahil kay Angela Muji, ayan, I thank for her community din. I think for her community then as well sa kanya, no, for supporting me din, even though na lang siya low key, and pero siya sobrang bait niya, promise. If you talk to her, sobrang down to heaven siya. Like sobrang bait niya, promise. Kaya nga nung naging artista siya ng Viva One, I never doubted her. I never doubted her sa kanyang kakayanan kasi alam ko right from the start I've known her. Meron siyang potential na maging artista, and ayun. Yun lang naman. Ayun.
So, baka gusto mong i-invite sila sa... Oo nga pala. Yan, baka may mga events ka pa na pupuntahan. Iba yung Mga kakambal ni James event. Reid na yan eh. Diba? Yung events nga pala guys, kami ng Pixel by Implement, we will be having our Pixel Loot Fair next month. Mhm. Pero hindi ko pa sure kung makakasama ako. Pero if ever man na makasama ako, I will just guys inform you. And hopefully ma-meet ko kayo in person, especially yung mga ano ba dyan, yung ating pang hindi pa mga nakikita mga kaheblat in person. Hopefully ma-meet namin kayo lahat, kasama nila Uncle Ju. Yan, one of our streamers din from Excellency din. Sila Demi, sila Maui, yung ating bagong member din ng Excellency. Ayan, siguro na also one of my classmates sa Pixel. Sila Magumi, ayan. Tapos sila Idol Teng Meister na dating songwriter ng The Voice na ngayon kanta dito, kanta doon, shoutcast dito, shoutcast doon, no, 'di ba? Na pre famous. Sana all. Tapos ano pa nga ba? So, ayun, every weekdays meron na akong stream ng Honor of Kings or HOK. Pero I told sa stream ko nung last time ako yung nag-stream, no? I have a plan for next week, which is I will stream either a retro or kaya yung isang game na I used to stream every Valentine's Day, which is tayo ay magsi-chicks. Ano naman? Pero tsaka na yun pre, kasi it's Halloween. So we cannot do that during Halloween month, no? So yeah, my plan is to stream my plan is to stream retro and probably finish my backlog sa RE3 ko lang yan. Na until now hindi ko pa matapos-tapos. Anong RE? RE3. Ah, yung yung remake. bago? Yung remake? Until now hindi ka pa tapos yun, malang yan. Natapos ko rin, inulit ko lang. Andun pa ako sa hospital scene eh. Hindi ka pa nakakontrol si Jin yung nung siya na-infect. Oo. Tapos, ano pa nga ba? Events. So far, wala pa naman. Maliban doon sa aming loot fair ng Pixel next month. Pero yeah, for now, siguro I just need to, guys, to recover kasi I cannot give my 100% this time around kasi gawa ng aking Nagpagaling. kasi nung nakaraan guys, nung ako yung nag-stream, ano yun ba guys, ito ang kwento. The time after ko mag-stream kahapon yata yun, nung isang araw, I forgot which one. Bigla ako nakaramdam ng sa katawan, ng init sa katawan. Yun pala, hindi na siya init eh, kundi pati din yung pang nanam ng katawan. I feel numb. And I feel hot at the same time. So sabi ko nga baka meron akong fever no nung mga time na yun. So yeah, I need to take a rest talaga. Like long ass rest. Pero yeah, kapag ako if I feel a lot better next week, like next week, I mean namang pecha, siguro let's say mga October 13, mga ganyan and such. I will continue to stream guys, no. Pero hindi ka pa naiisip kung anong day ko isisingit yung ating retro game stream. Pero my plan is to stream that at night kasi karamihan ng mga viewers ko ng retro is active sa gabi pero yung HOK ko for some reason active sa umaga. Overseas so, yun, pag ganun. Walang ya. Kaya nga no. So yeah, yun lang naman guys ang aking mga events so far. Yan, And pala, to forget guys to follow me on my socials, no? At Kaiser Plays Official sa lahat ng guys ng platform, no? Sa Facebook, Instagram, Twitch, and YouTube. At Kaiser Plays Official. Yan ang aking yung aking username kumbaga. If you guys are having a hard time searching my name sa mga socials, just search my username and for sure yun ang lalabas. Yes. Ang hindi mag-follow, manood. Hindi mag-follow May follow. si Dark Knight
continue pa na ng kanyang loose stick sa HOK. Uy, wag ganun. Wag ba ganun? Sige. Ay, nag-redeem siya. No cursing for 3,000 points. Sayang, dapat kanina mo yan i-redeem. Pasaway. Patapos na. Tapos na, Lods. Anyway, nag-enjoy kami na kasama kayo. And hopefully, magkaroon pa ng kasunod na podcast with Meron Kaiser. pa yan. Pag wala, dinaya. Oo, meron pa yan, syempre. We're cooking it. Ayan. Lulutuin pa lang ng patatas. Gagawa ko ng bagong potahe for you guys. And thank you, JP. As in, super thank you. Thank you for doing your assignment very well. French fries ba yan? Depende. Happiness or chocolate ang walang yan. Hi, Dionysim! Welcome to the stream! Okay, oh my God. Mga Excellency talents. Here we go! Let's go, Excellency! Late na kayo, Ma'am Sir. Walang niya. Tapos na! Alam sa inyo lahat. Ayun, so pero we're happy to have you here. Pero si Pat daw, I believe she will upload this on YouTube daw. So sabi niya. Yes, actually for those who haven't nasimulan, don't worry because I will upload this sa YouTube ko, Potato Pat, and sa Facebook page ko, Potato Pat. So, it might take a while. Bakit yung mga past podcast mo hindi pa ina-upload sa Facebook mo? Nakapag-upload na ako parehas. Yung kay Mama Parehas Tony tsaka kay Jayco. Na-upload ko na Okay. sila parehas. Baka hindi ko na ito nakita. Tapos, tawag na to? Ayun. So, please follow me on my socials dito sa podcast/gaming channel ko sa Twitch, Potato Pat, TikTok, Potato Pat, Facebook, Potato Pat, Instagram, and YouTube. Ayan. So, don't forget to follow me as well. Ayun. So, ang hindi mag-follow, sabi nga ni Kaiser, palo. Ayan. So, this is Potato Ginaya! Pat. And, Your high blood streamer, Carso Plays. and hope to see you again next time sa susunod na podcast. Pero before tayo mag-end, tignan natin kung may marirate tayong streamer. Kasi, ewan ko, nakaugalian ko na siya na every time mag-e-end ako ng stream, nag-read tayo ng makita man natin na friends na streaming din. Kumbaga, nanggaling tayo sa we need support. So, to pay it forward, Let's golf, please. we support. Pag nag-drop by tayo, please don't forget to follow them. Ayan. Malaking tulong yun. Na, as a content creator and streamer, papayag si Kaiser dito na every follow ay malaking bagay sa aming mga content creators. Yung Yes, support nyo. Ayun. Tandaan nyo guys, simpleng follow lang sa kanila. Those streamers will be so happy. Promise. Ayan. Alam din yan ng ating mga mga ating fellow streamers din dyan sa chat. No? So, bye-bye muna for now. And Bye mga sir! may niluluto ako for my Sabaton. Since Saba what? Sabathon. Sabaton. Nakala ko Sabaton. October is my birth month. So, I wanna give it back advance. Or late na ba ako? Ano ba? Hindi pa naman late. Hindi pa ako Ay, nakakapag-birthday. Akala ko late na ako eh. Hindi pa. Pero thank you sa mga nag-follow. And sana makita ko kayo sa susunod na stream ko. By the way, I am a variety streamer. Like Kaiser. Though I focus on PU, Pokemon games, Valorant. Piyu! It's okay na number 1. Chris. Might as well.
hindi ko pa na set up yung phone ko. Pero tatalon ako sa Hawksoon. It's okay na nung phone. Di. Ayan. So, let's, drop by sa stream ng ating asol na dinosaur na friend. Trip tayo, Pat, Super Mario, pero Giant Mario. Mga tipo ni Knock Gaming no? Walang Oo yan. nga. Ayan. So, let's, drop by kay asol na dinosaur. Tama! Event yung Switch! Kay Pau Pau Sor. And don't forget to say hi. Wait lang. Countdown. 4, 3, 2, 1. Bye-bye! Agad nakadira mag-bye-bye. Walang nga! Ayaw ka pala. Wala na. Thank you kaya. Alam ko may sakit ka.